Ang paglubog ng araw ay nagbubuhos ng gintong liwanag sa mga glass wall ng isang luxury car showroom sa Dubai. Sa loob, ang mga makikinang na sports car ay kumikinang na parang mga hiyas. Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royces. Ang mga mayayamang mamimili ay naglalakad ng may kumpiyansa. Ang kanilang mga pabango ay humahalimuyak sa hangin habang ang mga nakaunipormeng staff ay nagmamadaling paglingkuran sila. Ito ay mundo ng karangyaan, pride at porma. Malapit sa malayong sulok ng showroom, may isang lalaking nakatayo na simpleng-simple ang suot, pudpud na tsinelas, ordinaryong jacket, at maong nahalatang luma na. Tahimik niyang hinahangaan ang isang pulang sports car, kalmado ang kanyang tindig, at ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na pagka-curious. Kakaunti lang ang nakapansin sa kanya, at ang mga nakakita sa kanya ay nag-akalang isa lang siyang palaboy na nag-aaksaya ng oras. Ang hindi alam ng lahat, ang lalaking ito ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, ang world champion at global icon. Pero sa sandaling ito, isa lang siyang mapagkumbabang bisita na nakikihalubilo sa karamihan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, isang matangkad na sheik na may umaagos na puting roba ang pumasok kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga staff ay naituwid ang tayo, ang kanilang mga ngiti ay sumigla, sabik na magpa-impress. Ang presensya ng sheik ay nag-uutos ng respeto. Siya ay makapangyarihan, mayaman at sanay na hinahangaan. Habang sinusuri ng kanyang mga mata ang showroom, dumapo ang mga ito sa simpleng lalaking nakatayo malapit sa luxury car at ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang mapang-asar na ngiti. Lumapit siya habang ang kanyang mga tauhan ay nagbubulungan sa likod niya. Tiningnan si Manny mula ulo hanggang paa. Ang sheik ay nagpakawala ng mapang-uyam na tawa at sa malakas na boses na umalinggaw sa buong silid ay nagpahayag, ikaw ay wala. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa hangin na parang talim. Huminto ang usapan, lumingon ang lahat. Ang ilan sa mga staff ay nagpalitan ng awkward na ngiti habang ang ilan ay nagpigil ng tawa. Ilang customer ang nag-iling ng ulo sa hindi pagsang-ayon pero walang nangahas na magsalita. Tila ba ang isang mahirap na tao ay nangahas na tumayo sa isang lugar na para lang sa mayayaman. At ang insulto ng sheik, ikaw ay wala, ang naging hatol na bumalot sa katahimikan. Pero ang hindi mahulaan ng sinuman sa silid na iyon ay sa loob lang ng ilang minuto, ang lalaking akala nila ay wala, ay mabibigla hindi lang ang lahat sa showroom na iyon, kundi aalingaw sa buong mundo ng Arabo. Nakakita ka na ba ng taong ininsulto sa harap ng publiko dahil lang sa kanilang hitsura? Ano ang naging pakiramdam mo? At sabihin mo sa amin sa comments kung saan ka nanonood. Ang mga salita ng sheik ay umalinggaw sa loob ng malawak na showroom. Ikaw ay wala. Sa isang sandali, binalot ng katahimikan ang lugar. Lahat ay nagpanggap na nagpapatuloy sa kanilang usapan, pero ang kanilang mga tainga ay nakatutok sa eksenang nagaganap. Ang mga mayayamang panauhin ay napangisi sa likod ng kanilang mga baso ng champagne. Ang mga staff, nasabik na manatili sa mabuting loob ng sheik, ay hindi mapakali, hindi sigurado kung tatawa o mananatiling tahimik. Si Manny Pacquiao ay nakatayo lang, walang kibo, ang kanyang mukha ay kalmado, halos payapa. Hindi siya natinag, hindi sumimangot at hindi sumagot. Sa halip, nagpakita siya ng bahagyang ngiti, ang uri ng ngiti na hindi naghahanap ng pag-apruba, kundi kapayapaan lamang. Pero ang kanyang katahimikan ay tila lalong naggatong sa kayabangan sa paligid niya. Ang salesman, isang batang lalaki na naka-Amerikana, ay nakakita ng pagkakataon para magpa-impress sa sheik. Lumapit siya gamit ang mapang-uyam na tono. Sir, ang mga kotsing ito ay hindi para sa lahat, matalim niyang sinabi habang nakaharap kay Manny. Ang halaga nito ay higit pa sa habambuhay na sahod. Kung nandito ka lang para tumingin, baka dapat sa labas ka na lang ng bintana tumingin. Umalingaw ang tawanan mula sa isang maliit na grupo ng mga tao sa malapit. Ang isa sa mga kasama ng sheik ay lumapit at bumulong ng isang bagay sa Arabic, at pareho silang tumawa ng malakas, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa simpleng tsinelas ni Manny. Isang tinig pa ang bumulong mula sa kabilang dulo ng silid. Baka naliligaw siya. Tingnan mo ang suot niya. Hindi siya kabilang dito. Masakit ang komento. Hindi dahil hinayaan ni Manny na pumasok ito sa kanya, kundi dahil sa kung gaano kadaling ibato ang mga ito, kung gaano kadaling husgahan ng mga tao ang halaga ng isang tao base sa hitsura. Ang kapaligiran ay nagbago mula sa magalang na karangyaan tungo sa isang entablado ng pangungutya.
Gayunpaman, nanatiling kalmado si Manny. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Pinanatili lang niya ang kanyang tingin sa kotse na tila ba hindi siya naaabot ng kanilang mga salita. Ang kalmadong iyon ay nagpalito sa ilang tao. Hindi ba siya napapahiya? Hindi ba siya nagramdam? Ang sheikh, na naiayamot sa tahimik na dignidad ni Manny, ay nagpa siyang ituloy pa ito. Itinuro niya ang pulang sports car at malakas na sinabi, alam mo ba kung magkano ito? Hindi ito para sa mga nangarap lang. Ito ang realidad at ang realidad ay wala kang silbi dito. Tumawa muli ang kanyang mga tauhan, nag-i-enjoy sa palabas. Sumali na rin ang salesman, ang boses ay puno ng panghahamak. Sir, please huwag niyo pong sayangin ang oras namin. Maraming seryosong customer dito. Isang grupo ng mga manggagawa, cleaner, at assistant, karamihan ay mga immigrant mula sa Asia, ang napatigil sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lalaking kinukutya. May kung ano sa kanyang tindig, sa kanyang katahimikan, sa kanyang mga mata. Nagdulot ito ng kakaibang pamilyaridad, pero nanatili silang tahimik, takot na makialam. Lalong lumakas ang mga bulungan. Bakit hindi siya umalis? Hindi ba niya nakikita? Hindi siya belong. Baka matigas lang talaga ang ulo. Ang tensyon ay nabuo. Tila ba ang buong showroom ay naging isang arena. At si Manny, nang hindi sinasadya, ay naging target. At gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay hindi ang inaasahan ng lahat. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi siya lumabas ng may galit. Hindi siya nagpakita ng inis. Sa halip, bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo, na tila ba pinag-aaralan ang kayabangang nasa harap niya. At pagkatapos, sa isang kalmado at malumanay na tono, nagtanong siya ng isang bagay. Sabihin mo sa akin, kaibigan, sa tingin mo ba ang halaga ng isang tao ay sinusukat lang sa suot niyang damit? Napakurap ang salesman sa gulat. Ang sheikh ay nangutya, umiiling ng may pagmaliit. Ang karamihan ay nagbulungan, ang ilan ay natutuwa, ang iba naman ay naku-curious. Pero bago pa makasagot ang sinuman, nagpatuloy si Manny ng mahina. O may mas dakila pa ba sa loob ng isang tao? Isang bagay na hindi mo nakikita ng iyong mga mata? Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang isang hindi nakikitang bigat. Sa unang pagkakataon, ang ilan ay nag-atubili bago tumawa. Ang ilan sa mga manggagawa ay nagkatinginan, lalong lumalakas ang kanilang hinala. Siya nga kaya talaga? Itinaas ng sheikh ang kanyang kamay ng may kayabangan. Ang mga salita ay wala lang. Ang kapangyarihan ang lahat. Ang kayamanan ang lahat. Ikaw ay wala. At kasabay niyon, tumalikod siya, inaasahang aalis si Manny ng may kahihiyan. Pero nanatili si Manny. Ang kanyang pananatili ay hindi kahinaan. Ito ay pagtitiis. Ang kanyang katahimikan ay hindi takot. Ito ay lakas. At kahit hindi pa napagtanto ng karamihan sa silid, ang tensyong nabubuo rito ay ang kalmado bago ang bagyo. Isang bagyong yuyugyog hindi lang sa showroom na ito, kundi sa pride ng isang buong rehiyon. Ano ang gagawin mo kung tiningnan ka ng isang tao sa mata at sinabihan kang, ikaw ay wala? Lalaban ka ba o mananatiling tahimik gaya ni Manny? Ang mga salita ng sheikh, ikaw ay wala, ay nanatili pa rin sa hangin. Tumawa ang kanyang mga tauhan habang naglalakad palayo sa showroom. Ang kanilang atensyon ay nalipat sa pinakabagong Rolls-Royce na nakadisplay. Sumunod ang salesman sa likuran, sulyap-sulyap kay Manny nang may panghahamak na tila ba tahimik na nagsasabing, umalis ka na. Ang lugar na ito ay hindi para sa iyo. Pero hindi umalis si Manny. Sa halip, lumapit siya sa pulang sports car. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplo sa makinis nitong surface. Tiningnan niya ito, hindi nang may kasakiman, kundi may paghanga, sa paraang tinitingnan ng isang bata ang isang bagay na maganda sa unang pagkakataon. Ang kanyang tahimik na presensya ay kumuha ng atensyon ng ilang miron na hindi sumali sa pangungutya. Sa wakas, humarap si Manny sa salesman, ang kanyang boses ay mahina pero matatag. Magkano ang kotseng ito? Napatigil ang salesman pagkatapos ay nagpakawala ng mapang-uyam na tawa. Ito. Higit pa sa pinapangarap mong kayang bilhin. Hayaan mong iligtas kita sa kahihiyan, hindi ito para sa iyo. Please huwag mong sayangin ang oras namin. Marahang tumango si Manny na tila ba hindi siya nasasaktan sa mga salita.
Muli siyang nagsalita, kalmado gaya ng dati. Gayunpaman, gusto ko pa ring malaman kung magkano. Ang salesman, na naiyamot na, ay nag-cruise ng mga braso. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 dirhams. Alam mo ba kung gaano kalaki iyon? Hindi iyan ang uri ng pera na mahahanap mo sa bulsa ng mga nakatsinelas. May ilang taong napatawa sa hirit tungkol sa simpleng tsinelas ni Manny. Ngunit si Manny ay bahagyang umiti lamang, hindi natitinag. Ang sheikh, na nakikinig sa usapan, ay lumingon at muling napangisi. Huwag mo nang pagpahingahin ang iyong sarili, salesman. Hindi kailangan ng lalaking ito ng mga presyo. Kailangan niya ng realidad. At sa katotohanan, wala siya. Muling naghari ang katahimikan. Pero ang sagot ni Manny ay hindi galit o pride. Sa halip, nagtanong siya ng mahina pero may tumatagos na katapatan. Sabihin mo sa akin, kaibigan ko, kung nakakita ka ng isang lalaking nakasuot ng mahirap, ibig bang sabihin ito ay mahirap siya? Kung nakikita mo siyang tahimik, ibig bang sabihin ito ay mahina siya? Kung nakikita mo siyang mapagkumbaba, ibig bang sabihin ito ay wala siyang halaga? Natigilan ang salesman. Iwinasiwas ng sheikh ang kanyang kamay, pero ang ilan sa mga manggagawa sa showroom ay nakatitig kay Manny. Mayroon sa kanyang mga salita na tumama sa kanila ng malalim. Isang cleaner, isang batang manggagawang Pilipino, ang bumulong sa kanyang kasamahan. Ang boses niya, ang mukha niya. Hindi mo ba siya namumukhaan? Ang isa naman ay naningkit ang mata, umiiling sa hindi paniniwala. Hindi maaari. Anong gagawin niya rito nang nakaganon ang suot? Samantala, nagpatuloy si Manny sa pagsasalita hindi lang sa salesman, kundi sa lahat ng nakikinig. Ang kanyang tono ay malumanay, halos parang isang guro na nagtatanong sa klase. Ano ang halaga ng isang tao? Ang kanyang pera, ang kanyang damit, o ang kanyang karakter? Ano ang gagawin mo kung may magsabi sa iyo na ikaw ay wala? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Hindi sumagot ang mga tao ng malakas, pero sa loob-loob nila ay naramdaman nila ang bigat nito. Ang ilan ay nagbaba ng tingin, hindi komportable. Ang iba naman ay nag-cruise ng braso, ayaw aminin ang katotohanan. Ang sheikh ay tumawa muli, itinatago ang kanyang pagkailang sa likod ng kayabangan. Mga salita, mga salita, mga salita. Wala silang binabago. Sa mundong ito, ang kapangyarihan at kayamanan ay mas malakas magsalita kaysa sa pagpapakumbaba. Tandaan mo iyan. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang tawa ay hindi na gaanong kapanipaniwala. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba, na tila ba ang kalmadong presensya ni Manny ay nakakabagabag sa kanya. Ang salesman, na sabik pa ring magpa-impress, ay muling nangutya. Nagtatanong ka, sir, pero hindi ito classroom. Ito ay showroom para sa mga tunay na customer. Please stop wasting our time. Magalang na tumango si Manny na tila tinatanggap ang insulto, pero ang kanyang mga mata ay mainit at matatag. Ang oras ay hindi kailanman nasasayang, mahina niyang sagot. Kapag ginugugol mo ito sa pagpapakita ng respeto. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang insulto. Ang ilan sa mga manggagawang nakatayo sa gilid ay nagbaba ng kanilang mga gamit, ang kanilang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Alam na nila ngayon. Ang kanilang mga puso ay bumibilis ang tibok habang nagpapalitan ng sulyap. Siya nga. Siya nga talaga. At kahit tumatawa pa rin ang sheikh at ang kanyang mga tauhan, kahit nag-iirap ang salesman, ang balanse sa silid ay nagbago na. Tahimik, biglaan, ang mga estranghero at manggagawa ay nagsimulang makita ang katotohanan. Ang hindi nila alam ay simula pa lang ito. Si Manny Pacquiao, ang lalaking kinukutya bilang tiwala, ay malapit nang magbunyag ng isang kwento, hindi sa pamamagitan ng kayabangan o kayamanan, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na magpapatahimik sa bawat tawa sa loob ng silid. Ang tensyon sa showroom ay nanatili na parang makapal na usok. Ang sheikh ay tumalikod na, kontento sa kanyang sariling mga salita. Ang salesman naman, nakakrus ang mga braso, ay nakangisi sa sariling pag-apruba. Ngunit sa anino, ang mga tahimik na manggagawa ay hindi na nakapagpigil ng kanilang mga bulong. Isang Pilipinong cleaner, ang boses ay nanginginig, ang lumapit sa kanyang kasamahan at nagsabi, "Pare, hindi lang iyan kahit sino. Si Manny Pacquiao yan." Lumaki ang mga mata ng kasamahan niya. Tiningnan niyang muli ang lalaking nakatsinelas at simpleng damit, nakatayo ng mapagkumbaba sa harap ng mapang-uyam na karamihan.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sigurado ka ba? Bulong niya. Ang sagot. Kabisado ko ang mukhang iyan. Pinapanood ko ang mga laban niya bata pa lang ako. Siya yan, ang pambansang kamao. Ang balita ay kumalat na parang maliit na apoy sa mga manggagawa. Isa-isa, nakilala nila siya. Ang peklat malapit sa kanyang kilay, ang kalmadong mga mata, ang mapagkumbabang ngiti. Siya nga, ang mismong tao na nag-angat sa milyon-milyong tao mula sa kawalan ng pag-asa gamit ang kanyang mga kamao na nagdala ng pag-asa ng isang buong bansa sa loob ng ring. Pero walang nakakaalam sa mga mayayamang panauhin o sa mayayabang na staff. Para sa kanila, isa pa rin siyang mahirap na estranghero. At kaya naman, isa sa mga manggagawa ang humakbang pasulong, nanginginig ang mga kamay pero matatag ang boses. Alam niyo ba kung sino ang lalaking ito? Mahina niyang tanong, tinutukoy ang salesman at ang mga miron. Alam niyo ba kung ano ang kanyang pinagdaanan? Ang salesman ay nag-irap. Please, huwag niyo kaming simulan sa inyong mga fairy tale. Wala lang siya. Pero ang mga salita ng manggagawa ay nagsimulang magpinta ng larawan. Ang lalaking ito ay nagbenta noon ng donut at tinapay sa kalsada nung bata pa siya para lang mabuhay. Natulog siya sa karton kung minsan nang walang kinakain. Nagtrabaho siya sa anumang trabahong mahahanap niya. Construction, street vending, kahit ano para lang mapanatiling buhay ang kanyang pamilya. Alam niya ang pakiramdam ng gutom, kung ano ang ibig sabihin ng lumaban sa kahirapan araw-araw. Ang silid ay lalong tumahimik. Ang ilang tawanan ay naglaho, napalitan ng mga hindi komportableng tingin. Ang mga tauhan ng shake ay nagpalitan ng sulyap na tila, hindi sigurado kung dapat pa silang umisi. Ang boses ng manggagawa ay lalong lumakas, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Manny. Lumaban siya sa kanyang unang professional boxing match, sa edad na 16 na, ang timbang ay halos kasinggaan lang ng balahibo. Sobrang hirap niya noon kaya kinailangan niyang humiram ng sapatos. Pero sa bawat laban, sa bawat suntok, dala niya hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang bansa, ang kanyang sambayanan. Ang mga tao ay nagbago ng kilos. Ilang bisita ang lumapit, kuryosidad ang pumalit sa kayabangan. Naging world champion siya, hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi sa 8 magkakaibang weight divisions. Naiintindihan niyo ba? Wala pang tao sa kasaysayan ang nakagawa niyon. Nilabanan niya ang mga alamat at tinalo niya sila. Ngunit narito siya, nakatsinelas at tinatawag ninyong wala. Ang boses ng manggagawa ay napao sa emosyon. Ang ilan sa mga immigrant staff ay nagpunas ng kanilang mga mata. Nakita nila kay Manny hindi lang ang isang champion, kundi ang refleksyon ng kanilang sariling mga pakikibaka. Mahabang oras ng trabaho, mababang pasahod, patuloy na paghuhusga, at ang laban para mabuhay sa isang mundong madalas silang binabaliwala. Si Manny, nang marinig ang pagsasalita ng manggagawa, ay simpleng nagbaba ng kanyang mga mata. Hindi siya sumabat. Hindi siya nagwasto. Hinayaan niyang ang katotohanan ang magsalita para sa sarili nito sa pamamagitan ng mga boses ng mga nakakakilala sa kanya. Ang kanyang pagpapakumbaba ay mas malakas kaysa sa anumang pagyayabang. Ang ngisi ng shake ay naglaho na. Ang panga ng salesman ay naghigpit. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong showroom. Totoo ba? Si Pacquiao narito. Hindi maaari. Pero tingnan mo siya. Siya nga iyon. Isang babae sa karamihan na tumawa kanina ang tumitig kay Manny nang may nanlalaking mga mata. Kung siya nga talaga iyan, minok natin ang isang buhay na alamat. At gayunpaman, si Manny ay nanatiling tahimik, ang kanyang kalmadong ngiti ay hindi nagbago. Para sa kanya, ang respeto ay hindi kailanman hinihingi, ito ay pinaghihirapan at kusa ring ibinibigay. Pero ngayon, ang ihip ay nagbabago na. Ang mga insulto ay hindi na nararamdaman na tama. Ang hangin ng kayabangan ay nagsimulang humina. Ang mga tao na tiningnan siya ng may pagmaliit noon ay naramdaman ang bigat ng kanilang mga puso sa konsensya. Ang lalaking akala nila ay wala, ay sa katotohanan ay isang tao na bumangon mula sa wala at naging lahat. Nakahusga ka na ba ng isang tao base sa hitsura nila bago mo nalaman na ang kanilang kwento ay mas malalim pa sa inakala mo? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Ang mga bulungan sa showroom ay lalong lumakas. Ang mga customer ay yumuyuko sa isa't isa, nagbubulungan.
Ang mga manggagawa ay tumayo ng mas matuwid ngayon, ang kanilang takot ay dahan-dahang nagiging pride. Ang katotohanan ay nagsimulang kumalat na parang spark na nagiging apoy. Ang salesman, sinusubukan pa ring panatilihin ang kontrol, ay nangutya. Kalokohan! Talaga bang inaasahan ninyong maniniwala kami na ito si Manny Pacquiao? Ang isang world champion ay hindi kailanman papasok dito ng ganito ang hitsura. Bastos niyang itinuro ang tsinelas ni Manny. Itigil niyo na ang mga kwentong iyan. Ipinapahiya niyo lang ang inyong mga sarili. Pero ang manggagawa ay hindi na paatras. Ang kanyang boses ay umalingaw ng mas malakas ngayon, puno ng paninindigan. Ipinapahiya ang aming sarili. Hindi. Ang nakakahiyang bagay ay angkutyain ang isang tao nang hindi alam ang kanyang pinagdaanan. Ang lalaking ito ay hindi lang basta boksingero. Siya ay isang senador, isang leader, isang champion na mahal ng milyon-milyong tao. At gayunpaman, mapagkumbaba pa rin siyang nakatayo ng tahimik at tinatanggap ang inyong mga insulto nang walang sinasabing isang salita. Ang karamihan ay hindi mapakali. Ang ilang mga tao na humagikik kanina ay nagbaba ng kanilang mga ulo sa hiya. Ang iba naman ay nagsimulang tumitig kay Manny nang may pagkamangha, sinusubukang pagtugmain ang imaheng nasa harap nila sa alamat na napanood nila sa telebisyon sa loob ng maraming taon. Isa pang manggagawa, isang matandang lalaki mula sa Pilipinas, ang nagpunas ng kanyang mga mata at nagsalita ng mahina. Lumaki rin akong walang-wala. At nung napanood ko siyang lumaban, naniwala ako na baka kaya ko ring bumangon. Binigyan niya kami ng pag-asa. Binigyan niya kami ng dangal. Ipinakita niya sa mundo na kahit mula sa wala, maaari kang maging isang bagay. Ang mga salita ay dumaloy sa silid at sinundan ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, kahit ang mga tauhan ng Sheikh ay tumigil sa pagtawa. Ang kayabangan sa kanilang mga mukha ay naglaho. Ang Sheikh mismo ay hindi mapakali. Muli niyang tiningnan si Manny, at kahit ang kanyang mga labi ay may bakas pa rin ang ngisi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. May kung ano sa loob niya ang bumubulong na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Si Ji, ang manager ng showroom, na nararamdaman ang lumalaking tensyon, ay nagmadaling lumapit. Maingat niyang tiningnan si Manny, ang kanyang mga mata ay lumaki nang makilala niya ito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa respeto habang nagsasalita. Diyos ko, siya nga. Isang buntong hininga ang dumaan sa karamihan. Ang mga bisita ay nag-uunahang makakita, ang mga telepono ay dahan-dahang itinaas habang ang ilan ay nagsimulang mag-record. Ang manager ay yumuko ng bahagya at nagpatuloy. Mga ginang at ginoo, pakiusap. Ito ay si Senator Manny Pacquiao, ang pambansang kamao. Isang lalaking nakipaglaban palabas sa kahirapan para maging isa sa mga pinakadakilang atleta na nakita ng mundo. Ang mukha ng salesman ay nawalan ng kulay. Ang kayabangan ay gumuho mula sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga labi ay bumuka, pero walang salitang lumabas. Ang kanyang mga naunang insulto ay nagreply sa kanyang isipan na parang mga kutsilyo. Hindi para sa iyo. Ikaw ay wala. Bawat isa ay nasusunog na ngayon sa hiya. Ang mga tauhan ng Sheikh ay kinakabahang nagbubulungan sa kanilang sarili. Ang ilan ay tumingin sa kanilang leader, naghihintay kung ano ang gagawin nito. Pero sa pagkakataong ito, ang Sheikh mismo ay tahimik. Ang bigat ng katotohanan ay nakadagan sa kanya. Sa paligid ng showroom, nagsimula ang mga bulong ng paghanga. Hindi ako makapaniwala. Siya nga talaga. Ang simple niya. Hindi man lang niya sila winasto. Tingnan mo kung gaano siya kadiin. Kahit matapos ang lahat ng kawalang-galang na iyon, ang mga mata ng madla ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng tahimik na pagpapakumbaba ni Manny at sa naglalahong pride ng Sheikh. Isang pagbabaliktad ang nagsimula. Ang mga tumawa kanina ay tahimik na, at ang mga nanahimik noon ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Si Manny, sa gitna ng lahat ng ito, ay hindi nagmalaki. Hindi niya ibinunyag ang kanyang sarili. Hindi siya ng asar. Simple lang siyang yumuko ng bahagya na tila ba ang pagkilala ay hindi kinakailangan, halos hindi gusto. Ang kanyang lakas ay wala sa paghingi ng respeto, kundi sa pamumuhay ng may dignidad hanggang sa ang respeto ay kusa na lang lumabas. Pero ang revelasyon ay hindi pa tapos. Dahil ang kwento ni Manny ay hindi lang tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol sa sakripisyo.
Nalaman ng madla mula sa mga manggagawa at sa manager na si Manny ay nagbigay ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap sa kanyang bansa, nagpatayo ng libu-libong bahay, nagpondo ng mga paaralan at ospital. Ang kanyang kayamanan ay hindi kailanman naging para sa kanya lang. Ibinahagi niya ito sa mga nangangailangan nito ng higit. At kaya naman ang katotohanan ay naging hindi maikakaila. Hindi ito wala. Ito ay isang tao na ginawang lakas ang kanyang mga paghihirap, ang kanyang kahirapan ay naging kapangyarihan, at ang kanyang katanyagan ay naging serbisyo. Ang kapaligiran sa showroom ay ganap na nagbago. Kung saan may pangungutya noon, mayroon ng pagkamangha. Kung saan may tawanan noon, mayroon ng katahimikan. Kung saan may kayabangan noon, mayroon ng pagsisisi. Ang mga dating salita ng Sheikh, "Ikaw ay wala," ay parang isang mabigat na bato sa hangin na umaalingaw sa hiya. Lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na gagawin ni Manny. Tahimik na ang showroom ngayon. Ang hangin na dati ay puno ng tawanan at pangungutya ay mabigat na sa pagsisisi at pagkamangha. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Manny Pacquiao. Ang lalaking tinawag nilang Piwala, na nakatayo ng tahimik, mapagkumbaba pa rin, nakangiti pa rin ang bahagya, na tila ba hindi siya naitama ng mga insulto. Ang mukha ng Sheikh ay matigas, ang kanyang pride ay nagkakagutay-gutay sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang salesman ay kinakabahang hindi mapakali, ang kanyang dating kayabangan ay naglaho na. Kahit ang mga mayayamang panauhin na napangisi noon sa paningin ang tsinelas ni Manny ay yumuko na ngayon sa kahihiyan. At pagkatapos ay kumilos si Manny. Naglakad siya ng kalmado patungo sa showroom manager na nakatayo pa rin sa nakatulalang paggalang. Gamit ang boses na matatag at malumanay, sinabi ni Manny, "Bibilhin ko ang kotseng ito." Napasinghap ang buong silid. Lumaki ang mga mata ng salesman. Ang mga tauhan ng Sheikh ay nagbulungan sa gulat. Pero bago pa makabalik ang kayabangan ng kayamanan sa hangin, itinaas ni Manny ang kanyang kamay at nagpatuloy, "Pero hindi para sa akin. Ang kotseng ito ay mapupunta sa mga manggagawa rito, ang mga tahimik na nagsisilbi araw-araw. Hayaan silang gumamit nito. Hayaan silang maging proud. Hayaan silang malaman na sila ay may halaga." Ang silid ay sumabog sa hindi paniniwala. Ang mga manggagawa ay natigilan, ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa gulat. Ang mga luha ay nangilid sa kanilang mga mata. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mukha, labis na naantig sa ginawa niya. Ang salesman ay napaatras ng isang hakbang, ang kanyang kayabangan ay ganap na nagdurog. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, "Iinsulto ko siya. Kinutya ko siya." Napiyok ang kanyang boses at ang hiya ay bumalot sa kanyang mukha. Ang Sheikh na siyang pinakamalakas mangutya ay nawalan na rin ng salita. Ang kanyang mga dating salita, "Ikaw ay wala," ay bumalik sa kanya. Pero ngayon, tunog hungkag na ang mga ito, walang saysay. Ang lalaking ininsulto niya ay nagpakita lang ng isang kabutihang loob at lakas ng karakter na hindi niya mapapantayan. Isang batang manggagawa sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Sir, hindi po namin ito deserve. Nagtatrabaho lang po kami rito. Wala lang po kami." Marahang umiling si Manny. Ang kanyang mga salita ay humiwa sa katahimikan na parang mismong katotohanan. Walang sinuman ang wala. Bawat lalaki, bawat babae ay may halaga. Huwag ninyong hayaang may magsabi sa inyo ng kabaligtaran. Ang pagpapakumbaba ay hindi nagpapaliit sa inyo. Ang paglilingkod ay hindi nagpapahina sa inyo. Ang respeto ay mas dakila kaysa sa kayamanan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa bawat puso sa silid. Ang mga manggagawa ay tahimik na humagulgol, nagyayakapan sa pasasalamat. Kahit ang ilan sa mga mayayamang panauhin ay nagpunas ng kanilang mga mata, nahihiya sa kanilang mga naunang naisip. Yumuko ang salesman, ang kanyang tingin ay nakababa, ang kanyang pride ay durog. Humakbang siya pasulong, ang kanyang boses ay nanginginig. "Sir, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Hinusgahan ko kayo sa inyong damit, sa inyong katahimikan. Mali po ako." Ang Sheikh, na dating nakatayo ng mataas sa kayabangan, ay nagbaba na rin ang tingin. Dahan-dahan, humakbang siya patungo kay Manny, ang kanyang boses ay mababa at mabigat sa pagsisisi. "Mali rin ako. Tumingin lang ako gamit ang aking mga mata, hindi ang aking puso. Patawarin mo ako." Inilagay ni Manny ang kanyang kamay ng dahan-dahan sa balikat ng Sheikh,
ang kanyang ekspresyon ay kalmado at mapagpatawad. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo. Ang respeto ay walang bayad, pero ibinibigay nito ang lahat. Ang sandaling iyon ay puno ng kuryente. Ang mga manggagawa ay naghiyawan sa gitna ng kanilang mga luha. Ang madla ay nagpalakpakan ng mahina. Sa iisang gawaing iyon, sa pagpili ng pagkabukas palad kaysa sa paghihiganti, kabaitan kaysa sa pride, si Manny Pacquiao ay ginawang inspirasyon ang kahihiyan. Ang lalaking kinutya bilang tiwala ay naging pinakadakilang guro sa loob ng silid. Ang kapaligiran sa showroom ay ganap ng nagbago. Ilang minuto lang ang nakalipas, tawanan, kayabangan at pangungutya ang pumuno sa hangin. Ngayon, ang katahimikan ay mabigat, nababasag lang ng tunog ng mahihinang hikbi at mga bulong ng paghingi ng tawad. Ang mga manggagawa, mga lalaki at babaeng nabubuhay sa tahimik na pakikibaka, madalas na binabaliwala, madalas na minamaliit, ay nakatayo ng mas matuwid, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa luha. Ang mga salita ni Manny, walang sinuman ang wala, ay umalinggaw sa kanilang mga puso na parang isang bagong pambansang awit. Ang Sheikh, na dating puno ng pride, ay yumuko na ngayon sa hiya. Ang kanyang naunang insulto, ikaw ay wala, ay nagmumulto na sa kanya. Lumapit siya kay Manny, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa narinig ng sinuman. Patawarin mo ako. Hinayaan kong bulagin ako ng aking pride. Ipinakita mo sa akin ngayong araw na ang tunay na kadakilaan ay wala sa kayamanan, kundi sa pagpapakumbaba. Ngumiti ng mahina si Manny, nakipagkamay sa kanya. Tao lang tayo. Minsan nakakalimot tayo. Pero kapag naaalala natin, lumalago tayo. Ang salesman, na nanginginig sa konsensya, ay hindi may angat ang kanyang ulo. Nabulol siya. Sir, sobrang sorry po. Trinato ko kayo ng walang respeto. Please patawarin niyo po ako. Tiningnan siya ni Manny ng may kabaitan. Ang respeto ay hindi tungkol sa kung sino ang hinaharap mo, kundi tungkol sa kung sino ka. Tratuhin ang lahat ng may dignidad, hindi lang yung mga sa tingin mo ay importante. Ang salesman ay napahagulgol, ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga pisngi. Sa paligid ng silid, ang mga panauhin, na ang ilan ay tahimik na nag-enjoy sa kahihiyan noong una, ay naramdaman na ang sarili nilang mga puso ay tinamaan ng pagsisisi. Nagbulungan sila sa isa't isa, nahihiya pero inspiradong-inspirado. At pagkatapos ay dumating ang sandali na hindi inaasahan ng sinuman. Dinukot ni Manny ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa, pinirmahan ang mga papel para sa kotse. Pero gaya ng ipinangako, hindi niya ito kinuha. Humaharap siya sa mga manggagawa at iniabot ang mga susi sa kanila. Inyo na ito, simple niyang sabi. Gamitin niyo ng maayos. At tandaan niyo, palagi kayong may halaga. Ang mga manggagawa ay umiyak na ng husto, nagyakapan sa isa't isa. Ang ilan ay lumuhod sa pasasalamat, habang ang iba naman ay sumisigaw sa gitna ng kanilang luha, salamat, Manny, salamat, Champ. Ang mga tauhan ng Sheikh, na dating mayayabang, ay pumalakpak na ng mahina sa paggalang. Ang Sheikh mismo ay nagbaba ng kanyang ulo at bumulong, ang tawag sa akin ng mundo ay makapangyarihan, pero ngayong araw ipinakita mo sa akin kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Si Manny, kalmado pa rin, ay sumagot ng may pagpapakumbaba. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pananakop ng iba, kundi sa pag-aangat sa kanila. Nagpalakpakan ang madla. Ang dating puot na silid ay nagkakaisa na ngayon, naging mapagkumbaba, inspirado at nagbago. Ang kwento ng nangyari sa araw na iyon ay kumalat lampas sa showroom, dinala sa mga bulong, post at video. Sa loob lang ng ilang oras, naabot nito ang buong mundo ng Arabo. Isang simpleng tao na kinutya bilang tiwala ang nagpaalala sa lahat ng tunay na kahulugan ng respeto. At sa gayon, ang insultong naglalayong maliitin siya ay naging isang aral para sa milyon-milyong tao. Huwag kailanman husgahan ang isang tao sa kanilang hitsura. Ang kayamanan at katayuan ay kumukupas, pero ang respeto, kabaitan at pagpapakumbaba ay mananatili magpakailanman. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Gusto mo bang gawan ko pa ito ng isang follow-up script o baka gusto mong gawan natin ito ng caption para sa social media?